What's up, yo, mga pageant fans? Welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, in this episode, we'll be talking about the stunning, sophisticated, simply, and elegant evening glam shot of all the delegates in this year's edition of the Miss Universe Philippines 2025. So last Sunday, nilabas na nga ng mga girls ang kanilang evening glam shots dito sa competition. At yun na nga, agad itong pinagkaguluhan ng mga pageant fanies. At eto na naman tayo sa kaliwat ka ng paranking. Oo, i-ranking na naman natin sila. Pero this time, in this episode, mamimili lang ako ng hanggang 15 delegates na sa tingin ko nga ay nag-stand out for me in this challenge. So, alam ko na marami na rin sa mga kapatid nating content creators, vloggers, sa mga pageant pages, ayan, sa iba't ibang mga social media, naglabas ng kanilang mga list. And katulad din nila, yung iba rin dito sa listahan ko ay malamang katulad nga rin nila. Katulad din na nasa listahan nila. Nung una kong nakita or una kong na-browse yung mga photos nila last Sunday. So, sa Instagram ko nung nakita. So, browse ko sila isa-isa. Yan, ganyan. So, meron agad akong mga natipuhan, yung mga tumatak agad sa aking utak. Yung parang, alam niyo yun, yung parang ulang tingin pa lang. Parang, wow, may wow factor na agad. Oh my wow, may ganun factor na agad. So, ayan, isa-isahin natin yan from number 15 up to my topmost favorite. So, station lang kayo dyan. Dahil ito na nga, umpisahan na natin with my number 15. At my number 15 is Caloocan City, Allison May E. Kasi nga nung una ko nakita yung picture na dala agad ako dun sa pa-backdrop niya na disco light kagaya nito nasa likod. So maganda siya sa mata for me, plus the gown na feel ko nag-blend agad dun sa backdrop. So parang ang saya-saya lang tingnan ng larawan. Though sinasabi ng iba, parang na-overprops nga daw. Pero for me, maganda siya tingnan, masaya. Ako, nasayahan ako. Promise. The gown was made by Mara Chua, and as usual, kilala talaga si Mara Chua sa mga pag-gown na shrink talaga yung mga waist. I am personally fan of Mara Chua gown, kaya naman isa ito sa mga nagustuhan ko. Minimalist lang, so prove. And as usual, maganda yung mukha ni girl, maganda yung emote, and I believe may pinipeg sila dito. At kung ano man ang pinipeg nila, well, achieve. So kudos kay Miss Caloocan at may number 15. Then, there you go at my number 14. At my number 14 is Miss Bacoor City, Natsumi Sekiguchi. Ayan, malinis lang din. Ayan, very minimalist lang din yung gown. So, gusto ko yung style niya dun sa photos. Sexy, sophisticated, seductive. Malinis lang din. So, yung gown ay gawa ni Gian Henderson. And talaga, slowly nag-grow na talaga si Natsumi sa akin. Ayan, very sexy, classic, and tingnan niyo yung mukha. Tamang emote lang. Ayan. Unti-unti na nga niya nagiging kahawig si Kylie Padilla. So, ayan. Gustong-gusto ko to kasi nga maliwalas lang. Ayan. So, my number 14, Bacoor City, Natsumi Sekiguchi. My number 13 for me is Batangas Province, Yana Maranan. Yung gawa naman niya gawa ni Adrian Ebrada. So, na-appreciate ko dito yung lighting na medyo may pagka-dark na medyo nag-focus naman sa mukha. Yung iba nadidiliman, pero ako gustong-gusto ko yung lighting dito sa picture. And then, appreciate ko din yung accessories dito sa taas ng gown. And then, ang pinaka na-appreciate ko dito, yung flip ng hair niya. Ayan, nagmukha talaga siyang classy sa photos because of the flip ng hair. Tapos, sinabayan pa yung tingin ng mata. And ayun, palagi ko nga sinasabi sa mga live stream ko, mas maganda talaga si Yana in person. So, dito sa picture, kung yan, nagandahan na tayo. Pero pag nakita mo siya in motion, sa personal, mas maganda talaga to si Batangas sa personal. So, ayan. Gusto ko yung top ng gown and then yung baba, minimalist lang din, simple lang din. And overall, for me, kaya naman, nakasali siya dito sa aking
listahan at may number 13. So, Batangas. My number 12 is the City of Manila, Jasmine Baguio. No one is talking about this girl, but I definitely love her outfit at na-appreciate ko siya dun sa kanyang paterno na nasa kabila lang kasi nga sobrang slick and sexy plus the emote of her face. So, maganda tong batang to. Maganda siya dito sa picture at maganda rin siya sa personal. So, yan, na-appreciate ko yung gown. Hindi ko lang sure kung sino yung Yumari nito, pero yun nga, ang ganda. Ang ganda ng mukha, ang ganda ng pose, gumanon lang, yun na nga, queenly na. At my number 11 is Nueva Ecija, Chanel Olive Thomas. So yung gown naman na suot niya, gawa ni Ron Balagtas, and yun nga, yung isa sa mga favorite ko pagdating sa evening glam or evening gown, yung tumayo lang, queenly na. So ganun din ang ginawa ni Chanel, ayun nga, dahil nga haba niya, gumanon lang siya, stunning na, queenly na agad. So, yun. Kaya naman napili ko siya dito sa aking top 15. Kaya napaka-striking niya nga dito and nagiging consistent na nga si Ate mo Chanel dito sa competition. Every challenge na penetrate niya. Pumapasok talaga siya, hindi lang sa akin listahan, pati sa listahan ng ilan. So, striking nga yung post and sinasabi ng ilan, bakit daw hindi nga daw nahahanay si Chanel sa mga veteranang pinagsasabong ngayon, yung Mythical 5 nga na tinatawag. Pero tingnan nyo, every challenge talagang umaariba to si Chanel, no? Hindi rin talaga nagpapahuli. Kagaya ngayon, no? Pumasok talaga sa listahan ng karamihan. So, ayan, at may number 11, Nueva Ecija, Chanel Thomas. At may number 10, surprise from Quezon City, Zoe Haneman. So, alam ko, familiar kayo sa gown dahil ito nga ang gown ni CJ noong Miss Grand Philippines last year. And this gown was made also by Mara Chua. And again, fan nga kasi ako ng mga Mara Chua gown. And maganda ang hulma ng gown na ito kay Zoe. And ang ganda rin ang pagkakakuha sa kanya dito. Naka-side view lang, no? Plus yung tikwas ng buhok at maganda nga yung lapat ng gown kaya maganda yung rehistro sa camera. Naging Diyosa nga talaga si Zoe dito, no? Goddess talaga, no? Tapos ang ganda ng mukha. Yup, and although nga nakita nga natin yung gown previously, but ano naman, talagang si Zoe nagbigay talaga Ayan, no? Nagbigay talaga sa picture Alam ko, nung unang tingin nyo din, na-amaze din kayo, no? At siniksik nyo rin siya sa listahan nyo, no? Kaya ayan. Nandito rin siya sa number 10 ko. Number 9 on my list is Benguet na another na may kaparehong gown din ngayong edisyon. Ayan, nakaparehas nga sila ng gown ni Miss Naga na si Zoe. And then, compare lang dun sa dalawa or dun lang sa dalawa na mas napili ko lang si Benguet dahil nga masyadong malinaw or litaw na litaw nga si Maiko dito sa picture. Ayan. Malinaw ang pagkakakuha sa kanya kaya naman nabitan ko siya. And then si Maiko nga, iba-iba talaga yung mukhang sineserve niya sa atin. Kaya na-appreciate ko na dito. Ayan. Ibang-iba na naman ulit ang itsura niya. Parang every time na makikita natin si Maiko, nag-iiba-iba talaga yung mukha, no? And this gown was made by Louis Pangilinan. Na alam naman natin si Louis Pangilinan, talagang kilala din sa mga gantong disenyo ng gown. Talagang yung pattern, ayan, ganyan, gawang Louis Pangilinan. And ayun, bumagay naman sa kanilang dalawa ni Zoe. Actually, yung gown ni Zoe, ni Miss Naga, okay din naman. Kasi ibang style naman, ibang flavor yung binigay nila dun sa isang gown. Pero mas, nabigyan ko lang ng mas mataas na puntos to si Maiko. Kaya naman si Maiko ang pumasok sa aking listahan. At may number 8 is Jarina Sandu of Isabela. So dito naman sa gown na to, yung nagbabrowse ako, so unang lapat pa lang sa mata ko na amaze na agad ako kasi nga, ang ganda na pagka bright yellow. Naalala ko naman dito, si Miss Vietnam nung Miss Universe 2018 yung nakalaban ni Catriona. So yun, ang ganda ng emote niya. Ang ganda nung tela na nagliliparan and nagandahan ako sa design ng gown personally. The gown was made by Louis Gascon and yun, sobrang gorgeous. Stunning. And parang ito talaga yung bagay na kulay kay Jarina. No? Yung gantong color na yellow, bright yellow. And ayun, ang ganda ng emote. Parang nanalo beauty queen na rin. Kaya naman pasok na pasok dito sa aking listahan. At my number 7 spot is Maria Tisa Manalo of Quezon Province. Ayan. Simple lang. As in, tumingin ka lang sa mukha. Yun na. Yun na yun. Mukha. Sa mukha tayo nag-focus, yun na yun. And kung napapansin nyo, yung siguro kinunan lang to ng iisang araw lang, no? Yung photo shoot niya.
yung headshot, tapos itong evening gown, isang araw lang kinuhanan. So yun, mukha yung napansin ko sa kanya. Though yung gown, siguro yung gown is hindi na bago sa atin. Kasi parang nakita na natin itong mga design na to ng ilang beses na. Pero yun nga, sa mukha nga kasi ko nag-focus, kaya swak na swak sa akin to. And the gown was made by Val Taguba. And yun nga, again, sa mukha, wala eh. Munyekang munyeka yung mukha eh. Yan, super slay talaga eh. Wala ka na masasabi eh. Talagang hindi man nagta-top notch si Atisa sa ibang mga challenges. Dito sa challenges na to, nag-top notch siya sa ibang mga listahan. Pero still, nandun talaga si Atisa. Alam nyo, naglalaro talaga sa listahan ng lahat. So, ayan. Ano pa bang aantayin natin sa mga susunod na eksena kay Atisa? Mukhang talagang may hinahain to eh. Mukhang may nilalaban talaga. So, ayan ang kabang-abang ngayon kay Quezon Province. Next up at may number 6, Rachel Hoco of Mindoro Oriental. Kasi nga po, minimalist lang. Ayan, sobrang simple lang. Walang mga burloloy, walang mga kung ano-ano. As in, simple lang. At ayun naman yung na-appreciate ko ngayon kay Rachel. Wala siya mga kung ano-ano mang abubot. Ayan, napaka-simple niya lang. Kaya naman talagang malayo ang narating ni Rachel sa listahan. The designer of this gown is Pam Kip. And halos umakyat na talaga sa number 1 ko eh. Pero yung nakita ko kasi iba, hanggang dito lang muna yung naiangat sa aking listahan. Pero wala akong masabi, malinis talaga. As in, pulido lang, ganyan. Plus yung mukha niya talaga. The face is giving. Ayan, sabi nga nila. So, ayun, pulido lang talaga. As in, minimalist. Ayun, hindi masakit sa mata. Kaya naman nandito siya sa aking number 6. So guys, nandito tayo sa top 5. Malapit na tayo matapos. Pero ito na muna ang aking number 5. Surprise din dahil nga siya si Los Baños, Laguna, Rendel, Caraig. Actually, hindi lang din naman ako marami naka-appreciate sa evening glam ni Rendel. Yung iba, number 1 si Rendel. Yung iba, mataas pang inakyat sa listahan. So, with Rendel, surprise, no? Ang ganda ng gown niya. Unang-una, gawa ni Chico Estiva. And kilala si Chico Estiva sa mga gantong gown. Yung mga French. Maganda yung pagkaka-emote niya. Ang ganda ng pagkakahuha. Tamang-tama lang yung ilaw, yung lighting, and then yung makeup niya. Sumakto lang talaga. Pati yung emote. Maganda yung hawi ng buhok, yung mukha, yung pamewang niya. As in, beauty queen na beauty queen talaga yung datingan. And talagang hindi mo may kakailang lumalaban si Rendel, no? Kahit siya yung underrated dun sa mga Lagueñas dito sa competition. Pero ito, yung evening glam niya, talagang lumaban talaga. Nakipagsiksikan talaga dun sa mga veterans natin. Talagang kayang ihalera dun sa mga batikan at sa mga inaabangan sa competition. Kaya naman kudos kay Rendel dahil nga ayun, nasa number 5 ko siya sa listahan at mataas siya sa listahan ng ilang mga vloggers, and content creators. Next up at may number 4, Iloilo City, another surprise, Karen Pecho. Dahil kakaiba ang evening glam niya, plus sinamahan niya pa nakakaibang posing. Plus, ang ganda ng contrast ng background color. Tapos yung gown niya na puti, na malinis. Yan, naalala ko dito yung black swan. Pero siya yung white swan. Ayan, basta ang ganda ng emote. Yung mukha niya, ang ganda. Ang ganda ng kurba na bumagay sa mukha, sa gown. So, yeah. The gown was made by Alfie Desamparado. So, ayun, silhouette pa lang nung photos. Award na. Diba? Talagang mahusay. Yan, hindi lang naman ako nakapansin. Marami sa atin habang nagbabrowse tayo. Ayan, nataas natin yung mga pictures. And then, talaga naiwan yung tingin natin dito sa photos na ito. Basta ang ganda ng image. Perfect. Yan. Nice one, Karen. Ayan, top 3 na tayo at may number 3, Gwen Soriano of Baguio City. Wala talagang mintes to si Baguio, no? Every challenge talagang ang angat ng kinapupwestuhan. And hindi lang si Gwen, kahit yung mga recent Baguio delegates natin, talagang wala talagang mintes when it comes to submitting their challenge entries. So, kagaya nito, evening glam, ayan, talagang bumabawi, lumalaban si Gwen, no? Gusto ko din yung mga pa-feather, papabalahibo ng manok na ginawang prop sa gilid. Plus yung gown niya, bet na bet ko, yung styling niya dito, yung tikwas din ng buhok, at yung sakit ulo pose niya. Na feeling ko bumagay din kay Gwen. At yun niya, angelic, lutang. Very regal, very gorgeous nga daw. Tapos yung gown niya, gawa ni Michael Miguel. And ayun, sobrang love ko, sobrang like ko yung buong larawan. Kung paano ko siya tinignan. Ganda lang din sa mata. Plus yung mukha niya, ganda lang din. So, yeah, perfect. Next at my second spot, Taguig, Katrina Legado. And kagaya rin ni Gwen, ito si Kat, yung mga entries niya, lagi din talagang giving.
Ang tataas din ng mga inaakit sa pwesto ng lahat ng mga topics. So kagaya nito, nasa number 2 ko naman siya. Ayan, yung vibes na binibigay niya dito, mukhang makalumang vibes. Pero talagang nabigyan niya ng justice, bumagay sa kanya. Yung gown niya, gawa ni Mama Rene Salud. Ayan. Kaya mukhang makaluma na vibes, pero talagang achieve nila yung looks na ganito, yung look na ganito. Ang ganda ni Kat, grabe, mukha lang din talaga yung nilaban. Very regal din, classy and elegant. Nagustuhan ko rin dito yung pose niya kasi kakaibang pose, yung parang tuwad pose. Pero sa kanya, magandang pagkakatuwad. Bumagay naman. Basta ang ganda ng emote, ang ganda ng tingin niya. Yung talagang in love talaga ako kay Kat Legado. Parang ito yung tipo na kahit anong gawin, talagang iaakit ko yung pwesto. Kasi nga, pag tinignan ka na, wala na, tapos na. Pero yun nga, regardless dun sa face, regardless sa emote, gusto ko yung kabuuan ng larawan. Kaya naman, pasok sa number 2, si Kat Legado sa akin. And finally, at may number 1, di nyo naman siguro kaawayan dito dahil litaw naman dito si Winwin Marquez of Muntinlupa City. Na nag-ball gown pero parang drop yung waist. And walang regal eh. May movement or gumagalaw siya sa photos pero talaga na-achieve niya. And yung moment na gumalaw nga siya na elevate nga or nakita nga yung angas ng gown. So, ganun din, sinabayan niya rin ng angas. Basta ang angas niya talaga dito sa picture eh. Talagang, again, inulit-ulit ko, madam na madam, kung ano siya sa personal. Ganun din siya sa picture eh, madam na madam eh. And talagang pag nagpapasa or nagsasubmit si Winwin ng mga entries niya sa mga challenges and kahit anumang mga sponsor challenge, talagang umaakyat talaga sa listahan at padalas hanggang number 1 and ngayon number 1 ko na naman siya. Number 1 siya sa Pina-interview challenge ko, tapos ito number 1 na naman Talagang ang commanding niya ang perfect lagi ng mga sinasubmit niya. Dito makikita mo yung command, yung drama, yung aura, yung presensya, napakalakas. Plus bagay sa kanya tong color na to. Naalala ko ganito din yung kulay nung sashing ceremony niya, yung suit niya. And ang powerful niya dito sa kulay nito, sa larawan nito kasi nga red is power. Pero alam ko nag-agree din kayo na talagang iba ang Winwin dito. Iba yung command. Tapos ang fierce pa ng mukha niya. Hindi mo talaga ma-ignore si Winwin. Talagang pipiliin at pipiliin mo siya. Oo, talagang yung iba, hinihate siya or hindi siya bet. Hindi siya yung bias. Pero pag nakita mo nang nag-submit, talagang wala eh. May love ka talaga kay Winwin. Gugustuhin mo talaga siya. Kaya naman kudos kay Winwin dahil talagang sa competition, siya lang ang may corona. Siya lang ang title. Yun nga, Reyna Hispano. At pinanindigan niya talaga na sa kanya lang ang corona at karapat dapat siyang manalo ng MUPH dahil nga siya ang nag-iisang Reyna. And talagang pinapakita niya lagi sa mga sinasubmit niya. And even sa personal, sa mga aura-aura niya sa personal, pinapakita niyang siya talaga yung Reyna. Kaya naman, no doubt, number 1, Teresita Sen Marquez, Muntinlupa City dito sa Evening Lam shot ng MUPH 2025. So, there you have it, my top 15 picks for the Evening Glam of the MUPH 2025. So, kayo ba? Nagustuhan nyo ba ang aking mga napili? Kung may comment naman kayo dyan, suggestion, ayan, i-comment nyo sa baba at huwag nyo na rin kalimutang i-like tong post na to. At kung hindi ko pa nakasubscribe dito sa aking channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod na video na ipopost ko. Again, guys, maraming salamat ulit sa panonood dito sa aking channel every time na nag-upload ako. Ayan, maraming salamat dahil na-inspired pa rin ako lalo gumawa ng mga contents dahil alam ko nga na nanonood kayo. So, again, maraming salamat. So, ayan, mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. At again, like this video. Kung gusto nyo shoutout kayo, comment nyo lang yung mga message nyo dyan sa baba. And syempre, kung may own list din kayo ng Evening Glam for this edition, isulat nyo na rin dyan ng 1 to 15 nyo. Ayan, para mag-share tayo ng mga thoughts and opinions dito. So again, this has been Carl Loyola and kita-kita tayo sa susunod na video. Paalam. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.